na may kasama po pala na mga bata dito na nilubog sa Taal. Grabe po, no? Pati po bata, hindi po pinatawad netong mga naglubog sa Taal Lake ng mga subungero. At kanina nga lang po, wala pang isang oras ngayon, nagpunta po ang sa DOJ ang mga biktima na pamilya ng sabongero. At nananawagan po sila, ito po ay hindi po yung 34. Ito po ay bagong set po ito bagong set. Bagong set po. Bagong set na naglakas loob sila na pumunta ngayon dahil naniniwala po sila sa Pangulong Bongbong Marcos na mabibigyan lutas to. Sabi ko sa inyo marami na po talaga pumupunta ngayon sa atin. Pumupunta sa ating Pangulo dahil sa ginawa niya sa EJK. Nang binigyan niya ng kalutasan at katarungan ang mga EJK victims. Ngayon nakita na po ito ng iba't ibang biktima ng karahasan ng Duterte demonic president. Ngayon, ito po, bagong set, nagpunta po na may mga bata pong nadamay at hindi po ito binabalita ng media noon at binabalita lang po yung sabongero pero may mga bata pong nadamay at baka po nailubog din po dyan sa Taal Lake. Pakinggan natin. Dahil nataon na. Ako po'y nagpapasalamat dahil sa tagal ng panahon na mag-apat na taon na sa January 7, ngayon lang kami nagkaroon ng pag-asa. Dahil lumitaw si Dondon Patidungan na dating kinasuhan. Tayo naman po, bago natin ituloy, gusto natin sabihin, wala po tayong sinisisi dito. Ang sinisisi natin mismo ay pumatay ang naglublob sa Taal Lake. At sinisisi ko, ako inaamin ko, sinisisi ko dito ang administrasyong Duterte sa pangungunan nila Bato na wala po silang ginawa dito. Wala po silang ginawa dito. Hinayaan po nilang nakahangto. Diba? Oh. At meron din po tayong konting question dito sa pamunuan nila Sir Atong Ang na sila ang sikat na mga sabungero at sa loob nila sa loob ng premises nila nangyari yon, although nilabas. I mean, lagi nagpupunta sa kanila yon, kilala nila mismo yon. Wala silang ginawa sa loob ng ilang taon. At ngayon ay sa pamamagitan ni Totoy na nakukonsensya daw siya, di umano, ay ngayon uli nagsilabasan to at ngayon nagtataranta at nagkakaroon ng mga abogado. Samantalang noon, nung patay ang kaso, wala pong nag-aalala. Wala pong sumisingaw. Pero ngayon po, itila lahat sila nagsisidepensahan bawat isa. Malaman po natin yan. Ngayon, inilabas na niya lahat yung alam niyang pangyayari sa pagkawala ng 34. Nagulat ka ba nung sa mga isiniwalat na pangalan kahapon ni Dondon or parang hinala nyo na rin dati? Alam namin. Hindi na kami magugulat noon pa. Dahil naririnig namin na kahit nung hindi pa nakidnap yung anak ko. Dahil naririnig namin na alam daw po ng pamilya na sila Ma'am Gretchen at Sir Atong ang masasabi ni Dondon. Ayan po, ayon po kay nanay. Pangyayari. Pero hindi ko so katakalain na totoo pala yung mga sinasabi nila. Ang panawagan ko lang po sana, tuloy-tuloy na yung pagkaroon ng kaliwanagan yung kaso namin, lalo-lalo na yung pagkuha sa mga bangkay o buto sa Taal Lake. Kamusta po yung meeting ninyo? Okay naman po, very naman po siya, positive. Ano pong mga napag-usapan? Napag-usapan po ba yung mga bagong pangalan na lumutang kahapon? Sina Mr. A at sina Gretchen? Wala naman pong ganun kasi alam naman na po namin din, kaya hindi na po namin pinag-usapan. Kita mo? Ang mga sabungero po, hindi po galing sa atin yan. Ang pinagbibintangan po talaga nila si Atong Ang at si Gretchen Barreto. Hindi po nanggaling sa atin yan, kila ate po. Alam na po nila, kaya hindi nila pinag-uusapan. Ang suspect po talaga nila ay si Sir Atong Ang. Ano pong reaksyon ninyo na kahapon po lumutang yung mga pangalan? Actually, alam na po namin yung yun dati pa, kaya po
Parang hindi na rin po kami nabigla. Hindi na raw sila nabigla sa paglabas ng pangalan ni Gretchen Barreto at ni Atong Ang. 'Di ba? Hindi na sila nabigla. Kaya, Na-mention niyo po 14 years old yung lalaki. opo, kasi tagapagpatukanan po yun ng manok doon Ayan. sa farm na sinamahan po ng pamangkin ko. Ayan po. Ayan ang problema dyan. Meron pong nahalong kabataan, 14 years old, ang mga nagpapatuka po ng manok na ilublub din po sa Taal Lake. Yan po ang malupit. Yan ang masakit dyan. Hindi naman po magsisinungaling to si nanay, anak niya yon. Nagpapatuka lang ng sinama lang ng pinsan niya na damay pa daw po ang 14 years old. Ayan po, hindi natin alam yan. Ngayon na lumalabas yan dahil nga naniniwala sila kay BBM. Ayan po, ngayon na lumabas yan, may 14 years old po. Naisama lang ng pinsan, naisama na siguro din po ang ilublob sa Taal Lake. Ayan po si nanay, nawawala po yung anak niya. Ano po sabihin niyo, ma'am? How would you describe yung bata po? Malaki po siyang bata, kaya hindi po siya halata 14 years old. Tingin niyo ba nararapat, narabakit siya? Para po sa akin, hindi po dapat, kasi naman innocent po siya. Wala naman po siyang alam sa larangan ng pagsabong. Masakit nun. Malaking bata na damay na isama sa mga niligpit. Yan ang masakit dyan. Di ba? Siguro, di ba? Yan ang masakit dyan na damay yung bata. Nakakalungkot lang po kasi nadamay po siya kahit wala naman po siyang kalam-alam sa ganung bagay. Dahil yung pamangkin ko po ay nagsisikap po talaga para makatulong po sa kanyang pamilya. Kasi po yun po ay ulilang lubos na. Napagit po ba yung Taal Lake sa meeting? Opo. Kayo po ba, anong plano ninyo? Gusto niyo po bang sumama sa paghahanap? Gusto po sana. Bakit po? Para po nandun po kami habang kung ano po yung magiging Makikita po ninyo? Gusto niyo po bang makita yung paghahanap? opo. Para po makita po namin yung kung ano pong kalalabasan ng paghahanap. Ano po yung reaksyon sa mga development kahapon po? Nabanggit po ang pangalan nila Atong Ang at Gretchen. Sobrang nakadismaya po. Kaso nga po, talaga pong medyo mabigat ang natin, kalaban. Kaya sana naman po ay matulungan kami. Ngayon po na nagpunta kayo dito, nakausap po kayo ng mga opisyal ng DOJ. Ano po naramdaman niyo na nabuhayan po ba yung pag-asa? Kasi ilang taon na doon? Opo, tagal na po. Almost 3 years na po mahigit na nawawala tong anak ko. Sobra po ako nabuhay ng loob. Dahil po sa, akala ko nga po wala na kami pag-asa sa pagharap sa kanila. Kaya nagpapasalamat po ako. Kahit paano po ay may nakonsensya na magsabi po ng totoo. Grabe tignan niyo naman po ang binabangga ng administrasyon na to kay Buloy, Digong, Duterte, Sara. Ngayon, sila Atong Ang na nai-involve. Grabe, ngayon po may bilyar pa tayo, babanggain ni BBM yan. Hindi kasi kailangan maboka ka ng maboka eh. 'Di ba? Kailangan mo gagamitan mo ng utak yan. Tama si BBM, ngayon lalabanan yung mga bilyar. Mamaya tatalakayin natin yan. Grabe. Yan po ang presidente natin. 'Di ba? Yan, nabibigyan po ng pag-asa ang mga nawawalan ng pag-asa. Bakit mawawalan ng pag-asa sila ate? Bilyonaryo po ang kalaban, bilyonaryo. Sa mga abogado pa lang, paano ka nga, gaya nga na sinabi ko sa inyo, pag abogado pa lang, magkano na? Magkano na abogado pa lang? Ngayon, tignan nyo, dahil sa gusto ng Pangulo na ilaban ang katotohanan, nabuhayan ng pag-asa yung mga biktima. Nanay, umiiyak na. Hindi ko po alam kung saan ako mag-uumpisa. Nasasabi. Pumunta po kami dito para humingi po ako ng tulong sa anak kong nawawala na si John Paul Ramos. Ako po yung ina. Ako po yung ina na ang akin po para sa akin na pinunta ko po dito sa Manila. Hinihingi ko po ang justisya para sa anak. Para po magkaroon ng linaw. At napakatagal na po nawawala ng aking anak. Para po sa akin, humihingi po ako ng tulong. Para po makita man lang kahit ba't man lang ang aking anak. Para maiuwi ko po sa amin. Grabe. Isa po pong lalaki. Bakit naman po ganun napakasakit po para sa akin? Para naman pong halip na pinatay ang aking anak. Grabe, lalo kasi yun eh. Nung nawawala, hindi nila alam kung paano. Ngayon pong
nalaman nilang nanilublob sa Tagaytay, doble sakit po niyan. Doble sakit yan. Nung nawawala, medyo nakahang lang sila eh. Pero ngayon nalaman nila na nilublob sa Tagaytay, nilublob sa Taal Lake, dobleng sakit yan. Isipin mo yung kamag-anak mo. Di ba? Pinatay na. At sabi nga ni Totoy, talagang pinapatalsik yung mga dugo. Halos tumatalsik ang mga dugo habang kinakatay daw ng mga pulis. Di ba? Tapos, naranasan na nila yon. Tapos, ang huling kantungan nila ay nilublob sa Taal Lake. Grabe, no? Hindi. Grabe. Wala naman po para sa akin. Wala naman po magulang na itataboy ang anak para magtrabaho. Nagtrabaho po yun para makatulong sa akin kahit pa paano. Hindi man po kagustuhan ng anak ko na ganun ang mangyari sa kanya. Pumunta po siya sa Tacloban, Laguna para isinama ng mga kasama niya. Balik at araw lang daw po. Subalit hindi na po siya nakarating. Napakasakit po sa akin. Kasi nagkasama pa po kami ng Pasko pero nung bagong taon po, hinintay ko siya. Hindi na po siya bumalik. Para po sa akin talaga, humingi po ako ng hustisya para sa akin anak. Paki-updates sa mga divers po, baka this week or next week, nandito na po sila. At ang importante lang po, lagi natin isipin, ang importante po, ang nabasa ko sa GC, ang nabasa ko sa GC, eto po tandaan nyo, ang nabasa ko po sa GC, kahit isa lang po ang ma-recover, manalangin tayo. Isa lang po ang ma-recover kasi baka yung iba po inanod. Ang importante po, may isa pong ma-recover at ma-autopsy po yan, ayos na po. Kasi po pag may isa po tayo na recover, kahit isa lang, matutuloy ang kaso. Yun po ang ipanalangin dito natin. Na may ma-recover, kahit buto yan, may ma-recover na mga buto. Kahit isa lang. Hindi na natin ninanais na 34. Kahit isa lang po. Kasi pag-aaralan po yung mga buto na yan, kung ano ba nangyari dyan, at umaasa sila DOJ Secretary na makarecover man lang kahit isa. Alam na po nila yung specific location, isang liblib na lugar po, sa may lagpas, sa may Taal Lake, yan, sa may yung pagbaba nyo, di ba? Bababa kayo dyan. Bababa kayo. Yung parang bituka ng manok. Alam ko, dito yung liblib niya sa bandang kanan eh. Sa may, ano bang Batangas? Ano bang ano yun? Ano bang Batangas yun? Basta, titignan ko pa yung GC. Mananagot siyempre si alias Totoy. Mananagot siya dyan kasi accessories of the crime siya eh. Pero, magkakaroon ng kasunduan yan. Magkakaroon po ng kasunduan yan na i-offer ang DOJ. Hindi po natin mapipigilan yon dahil gagawin na po siyang star witness. Parang pelikula sa Netflix. O, ilaglag mo na yan. Gagawin ka namin star witness. Bababa sentensya mo. Ganon-ganon. May mga ganyan po yan. Mananagot si Totoy pero meron din po siyang karampatang bagbaba ng sentensya. At sa akin pong pinsan na nawawala. Yun po talagang humihingi ako po sa lahat na mabigyan po ng pansin na napakatagal na po talaga nito. 4 na taon na pong nawawala ang aking anak. Feeling ko, si Totoy may nag-utos sa kanya. Si Totoy ang may kilala sa mga pulis. Yan ang feeling ko eh. Si Totoy may nag-utos sa kanya at si Totoy bilang security may alam niya ang mga pulis dahil pag mangangailangan ng mga security, si Totoy siya ang tatawag. Di ba? Yan ang trabaho ni Totoy. Tapos si Totoy ang kumontak siguro sa mga pulis para isang special operation. Di ba? Ganyan yung mga senaryo daw niyan eh. Ganyan ang mga senaryo. Napakatagal na po talaga lang. Ano, hinadamdam talaga.
Napakasakit ko para sa akin. Akin po pamangkin. Ako yung mga sa kanya, napakasaya po nila nung umalis. Subalit, buhay po sila nang sila yung umalis. Tapos ngayon malaman ko, patay na. Dapat naman po hindi nila pinatay nung ko nila ang aking anak. Grabe. Nagkameron na po ng linaw ang aming naglalaban. Ayan, oh. Ayan, oh. Mga DDS, ano sabi ng mga DDS? Ayos lang yan, mga salbahay naman yan. Oh. Sabi ko sa inyo mga DDS isa lang naman panalangin namin sa inyo mailipat sa sitwasyon nyo ito, hayop kayo. Tapos tatawanin namin kayo. Diba? Diba? Sana mailipat to sa sitwasyon nyo. Siya sabi mga salbahay. Kahit salbahay yan, meron po tayong batas, meron tayong due process. Hindi po tayo basta-basta na lang para tayo dito na barbaro na pag ayaw ko sa'yo, papatayin kita. Hindi ganon. Andiyan yung batas, yan yung guide sa tamang pag-iisip, tamang adikain, tamang proseso. Hindi yung porkit masama na, diba? Dapat matagal na namin pinatay si Digong. Diba? Kasi po yung aking anak yung kabataan ay may Ramos po. Ako po yung single parent ako, ako lang nag-aakam sa mga anak ko ay. Kahit matagong masakit po yung para sa akin. Dahil siya lang katulong ko sa buhay. Balo na po ako matagal na. 7 taon na po. Wala akong nag-abuhay sa mga anak ko. Yun lang po ang masasabi ko at sana naman po ay tuloy-tuloy na ang kaso ko. Malapit po yun sa amin yung farm na yun eh. Noong panahon po ng pandemic, sabi ng anak ko, Mama, ako magtatrabaho. Pagka patuka po nila ng manok, nauwi din naman po sila sa bahay namin. Hindi ako po nangyari. Yung nagkayayaan pong pumunta ng sapungan, yun lang po, noong December 27 po sila umalis. Nabalitaan ko na December 31, wala na sila, nawawala na sila. Tumawag yung amo nila, nawawala na daw yung anak namin. Yun lang po. Ilan po sila balik? 5 po yan, 5 po sila. 5, tapos yung anak nyo isa lang ho. Oo, isa lang po. Yung pong kabataan, may Ramos po. Gusto na ang taglab para maano namin yung kaso sa mga anak namin, magiging nakatarungan ang aming mga anak. Kahit po, tanggap na po namin mawala ni anak namin, ano lang po namin, kahit buti mo lang po yung mga anak namin, makita namin, yun lang po. Ito po yung pagpunta namin dito ay yung hihingi po namin na ugnay o yung paghingi po namin ng update about po sa takbo ng proseso ng hinahanap naming justisya. Sino po yung nagpatawag sa inyo dito, sir? Bali kami po ay nakipag-coordinate po para kami po ay magkaroon ng conference po sa aming case. Parang ang pagkakaintindi ko, sir, galing kayo kanina sa DOJ, Opo. tapos ngayon naman sa CIDG kayo mag-meeting. Opo. Ano po yung hiling natin na mapag-usapan pagpunta po dito sa CIDG? Ang aming pong pinunta po dito ay para po ano ng update po and then kung ano na po yung takbo ng proseso po ng ano and then po kung ano po yung proseso na masisid na po yung aming mga mahal sa buhay. Ano po yung hiling? Gusto niyo po masisid na yung Kung sa amin po talagang masinanais po namin pero po yung procedure po kasi hindi po ganun kadali. Okay. Bakit po gusto niyo Siyempre po alam na po namin ang aming mahal sa buhay ay wala na. Hindi nyo na lang po ang aming kung may natitira pa bang buto. naniniwala po kayo sa mga testimony na wala na doon? Kami naman ay nagdadasal dati na talagang gusto pa namin makauwi ang aming mahal sa buhay ng buhay pa. Pero sa kadahilan na may witness na po ngayon at talaga po napakatibay po at kapalipaniwala po ang kanyang mga sinasabi. Siguro, sir, ano na lang po yung hiling po ninyo sa CIDG po? Ang hiling lang po namin ay patuloy po ang kanilang ginagawa sa magandang kinalabasan po ng takbo ng kaso na ito at may mga lumabas ng witness and then may naituro na din po. So doon na lang po kami. Yung pong proseso nun ay sila na po ang hindi na po namin alam yun. Ang amin na po ay makakapaghintay po kami at yung sisya po na namin ay yun na makamit na po namin. Sir, galing kayo DOJ Manila kanina tapos dito sa CIDG. Opo. Gano'ng kahirap yung Ang amin po pag merong ganito, galing pa kaming Quezon. galing pa kay Quezon? Yes po. Papo kami yung tanghali. Grabe, layo pa nila, Quezon pa, oh. Grabe, no? Antindi, sobra na. Sana mo, grabe to. Grabe po tong naranasan ng mga taong to. Nakakaawa po talaga. Yung pong proseso talaga po na yung pagpunta po dito, oras, panahon, sakripisyo po. Hindi ba kayo napapagod? Hindi po. Kasi po, mahanap kami ng justisya. Sir, kamusta po yung ito ninyo with the family? No, okay naman. Ongoing pa rin with Asik Eli Cruz. Nakausap pa rin sila. But I told them already what I was to tell them. Ano kung may assurance? Yes, ang sabi ko naman sa kanila, ang pumasok kami dito 3 years ago, the deadline was always yesterday. Lagi yung mga problema namin, backlog, lagi ang problema. Unang pasok pa lang namin. Pero hindi kami tumitigil talaga. We're not leaving any stone unturned para ma-solve natin itong mga kaso. Parang gusto yata nilang sumama sa taali sa pag-direct. Sa kanya yan,
I just signed a letter for the Japanese government asking for assistance para magkaroon tayo ng seabed, lake bed mapping at iba pa mga capabilities ng technology na kailangan natin para dapat ito kasi scientific ang approach eh. Hindi pwedeng chamba-chamba to. Scientific ang approach dito. Sir, may affidavit na po ba? Anong siya? May statement na siya eh. Alam ko signed na yung statement na yun, pero just the same, may statement talaga na nabasa ko. Sir, may reply na po. Wala pa. Actually, kakapirma ko lang ng letter. Kasi makipag-exchange pa kami ng ideas kung anong available equipment na pwede natin hiramin at tulong na pwede hingin sa kanila. Pero sir, nandiyan na po yung Japan. Kailangan pa rin po yung kasi. Hindi lahat tulong-tulong yan. Oo. Pero sir, hindi ba maganda kung may affidavit na rin po ba siya? Oh yes, ano yan eh, kasama na yan sa complaint na file natin eh. Secretary, Hindi, andyan ang WPP nakaalalay lang. But so far, the security is under General Tor, kay PNP Chief. Secretary, nung sinimulan niyo po yung investigation ng 2022, Witness Protection Program, yan. Yan ang aalaga kay Totoy. na po yung mga ebidensya. Mas bakit nagpapabuhay para magamit na yun? Wag kang magagamit na itong mga ebidensya na nakuha natin. At ang mahalaga lang kasi yung case build up. Under protection na siya ng PNP. Under protection of the PNP. Tsaka may restriction na nga sa 15 tao ng PNP na involved dito sa Mrs. Sabongero case. Ano yung sinasabi po ni Toto, mayroong sa guardians na hindi. Hindi ko alam, hindi ako sigurado. Yung update sa meeting mo, may update sa meeting mo. Saan? Update sa meeting mo with Chief Justice. Wala pa. Malapit yan. Yung 15 PNP officials, ano po yung involvement nila? Nag-carry out ng executions. Parang restriction, Under restricted duty na sila. They have to report already to officers para doon lang sila. Para hindi na sila makasakit. Coach, kahapon po sabi niyo may good lead na po kayo sa lokasyon o mas possible na picture sa pagharap ng diving sa tali. Ano po itong good lead, sir? Hindi, may mga lead kami. At may mga testigo kami nag-testify na kung saan maaring hinulog ito mga... Ayan ang malupit dyan kung saan talaga mai-retrieve. At kung titignan nyo po yung Taal Lake, akala nyo maliit lang yan. Ang putik ang layo niyan. Ang layo po niyan. Yung palibot niyan, ang dami niyan, ang layo po niyan na ang laking extension ng Batangas yan, ang laki niyan. No, ang hirap hanapin yan. No, sana po mahanap nila yan. tao na nawala. So malakas po possibility, sir, na may bangkay makikita sa tali. Malamang mga labi na lang. Mga labi. Hindi natin alam kung anong kondisyon nila. Pero in 3 years, lahat yan nag-ano sa tubig yan. Nalulusaw. Pinangalanan po ba yung sabi mo sa'yo? Meron kami record dyan. Pero hindi ko basta, mahirap magsalita kagad, diba? So for the soundbite lang, anong aasahan ng mga pamilya nila nung mismo sa buhay after this meeting? Hindi namin titigilan to. Talagang kailangan ng hustisya. Parang pasok nga to sa crime against humanity. Mapasok din to sa crime against humanity. Kasi systematic way of killing to Parang pasok to, alam ko Alam mo, ang kaluluwa natin bilang mga Pilipino nakataya rito. Dapat dito hindi tayo pumapayag na pero lang ang naging Panginoon ng Pilipino. Hindi dapat gano'n. Sige, salamat ha. So sabi po sa atong mabigat daw po yung participation niya doon sa mga business ngayon. Sino? Tingin niyo po maging qualified po ba? Mag-state niya si Alex Totoy. Kasi ang allegation po ni atong answer, mabigat daw yung naging participation niya. Hindi ko alam Hindi ko alam saan sila nanggagaling. Pero malakas ang PR nila at napakarami nilang pera. Ayop, no? Sabi ni... Di ko alam kung saan sila nanggagaling, pero malakas sila Madami silang pera. Wow! Lupit! Lupit no? Lupit talaga ni si Cremolye At parang parang marami na nga nakukonvince na gustong-gusto na maging ombudsman to No? No?